Panawagan ko sa community ni Daddy Frankie, Pony Alde at Kalingap, no? Please help us spread yung content na yan ni Tekram. No? Kasi no lang po i-share ninyo yan, panoorin nyo rin para po yung algorithm ni Tekram ay tumulong no sa paghahanap ng kamag-anak. Malay nyo po, nanonood sa mga community ninyo. Malay nyo po, nanonood sa community ni Daddy Frankie or ni Kalinga, no? Yung mga kamag-anak, kaibigan nitong si Nanay Winnie. Ito pong bidyong kung ito ay hinihingi ko po ng tulong sa lahat ng community na aking nire-reactionan. No, sa Pony Alde, kay Daddy Frankie, and sa Kalingap community. Ito po yung naging vlog ni Tekram na kung saan may nakasalubong siya or may nakita siya no, sa daan na isang pamilya. Grabe po. Grabe po yung naging sitwasyon ng isang pamilya na to. Na naglalakad sila, na umalis sila sa lugar nila para po magpakasakali or umuwi ng Isabela. From a certain place, Bicol, no? Uuwi po sila ng Isabela na walang pamasahe at may 4 na anak. At ang pinaka matanda ay 4 years old, ang pinakabata ay 1 buwan. No? So, ang tanging kahilingan lang nila ay makauwi ng Isabela. Pero ang problema, hindi niya alam kung saan sa Isabela yung mga kapatid na pupuntahan nila. Okay, so ito po yung lalamanin ng content ko na to at hinihingi ko na rin po ng tulong na sana i-share po no ng Daddy Frankie, ng Kalingap community at ng Pony Alde community yung video ni Tekram and even this vlog of mine para po sana no may makakita na kamag-anak, kapatid, kaibigan ng mga bina-vlog na to ni Tekram ang sitwasyon ng mga taong to. No? Kung ano po yun, yan po ang lalamanin ng content ko na to. And kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay? So, allow me to play the portion of the video itong kay Tekram para po magkaroon kayo na idea and panoorin nyo po yung buong video doon sa upload ni Tekram. Alam nyo po, hindi ko mayali sa isip ko or yung ano po, yung kung sino pa po yung mahirap, no? Sila pa po yung maraming anak. No? Doon po ako parang grabe, bakit ganun? No, kung sino pa yung may maraming anak, sila pa ay yung hirap sa buhay, sila pang may maraming anak. No? So, ito po, panoorin niyo na lang. Yeah po. Yun po ang akin po, sir. Pwede po muna makilala po muna kayo. Pangalan po. Ako po si Luis Cañedo. Opo. Yung asawa po niya, anong pangalan? Ito po si Reynoros Guerrero. Tapos yung mga bata, asan po yung pangalan niya? Ito po yung kinanay. 4 na taon, kinasumunod po 2 taon, 1 taon, 1 bulan. Sumunod pa lang po katera. Bali, saan po kayo galing yan? This is the one underwear every man needs. Amazing. The secret? Real Jack. Galing pa mo kami malulos. Pagkakaikot-ikot po sa pangangalagal. Nangangalakad po kayo. Nagkakaligaw-ligaw po nga kami. Kaya may nagsabi ko sa Pero akin, saan po talaga kayo galing? Saan yung tinitiran niyo? Isabela po. Ay, hindi po ito. Taga Bicol man kasi po itong asawa ko. Kaya doon po kami galing sa Bicol. Galing po kayong Bicol, kailan po? Kailan po kayo? Ano po, ganito po. Naglalakad po kami sa kahabaan ng galing Ginabagan. Nakarating po kami ng Quezon Province. So, mahaba po yung kwento na yan. Tingnan niyo po. From Bicol. So, yun yung pinaka-origin nila. From Bicol, somebody helped them
na binigyan sila. Ito yung ano alam nyo, nakakainis isipin na may ahensya ng gobyerno na dapat tumulong. Okay? Tinulungan naman sila, no? Tinulungan daw sila ng DSWD, binigyan ng pamasahe. Pamasahe lang yung binigay papunta kung saan man sila pupunta. After that, wala na. Okay? Hindi ko po sinisisi yung DSWD. Yung coordination po sana dapat, no? Or since hindi nila alam po yung exact place na pupuntahan nila, at least yung coordination sana, 'di ba? Kung may DSWD sa Bicol, for sure mayroon din sa ibang lugar yan, and they have all the numbers or database na kung saan meron yung Isabela. Okay? Hindi ko po biniblame totally yung DSWD. Kaya lang po kung titignan natin, sila ay napunta na sa DSWD na dapat tumulong sa kanila. Ang tinulong na sa kanila, binigyan ata sila ng pamasahe. So kung gusto niyo pong marinig yung buong kwento niyan, panoorin niyo po yung vlog na yan ni Tekram. No? Yan po yung pinaka thumbnail din, yung pamilya na yan. No? Yung sa akin po rito, tumulong rin lang sana yung DSW. Hindi pa nilubos-lubos. Ang tulong ng nila is half cook. No? So yun po yung medyo question ko, no, sa mga taga DSW. You're questioning the motive, no, or the reason of this vlogger, bakit nila binablog yung mga ganitong klaseng tao. Pero hindi nyo naman po makita yung responsibility nyo. Pasensya na sa mga taga DSWD. No, kasi ito po yung malinaw na sitwasyon. Halimbawa, no, nitong mag-asawa na to. Tinulungan ng DSWD pero hanggang saan lang? 'Di ba? Ngayon, katulad niya nakita ni Tekram. Pinapanawagan ngayon ni Tekram. So, nakanino yung kredito? Paano kung walang Tekram? 'Di ba? Nasaan sila pupulutin? Maglalakad na naman sila from Bulacan going to Isabela. From Isabela, hindi nila alam kung nasaan yung kamag-anak nila. Yes, sabihin na natin malaki yung factor ng pagkakamali ng mag-asawa yan. No? Kaya nga po naging ganyan yung buhay nila. Kita nyo, 4 ang anak. Diyan sa bike na yan, natutulog yung mga bata. And take note, that bike was given to them by certain individuals na naawa sa kanila. So, they started from walking. No, naglalakad po sila kasama yung 4 na taong gulang na yan. No, 4, 2, 1, and 1 month. So sila po yung sinasabi kong hirap na sa buhay, sila pa yung may maraming minsan kasi talagang alam nyo yung education, part yan ng pagbaba ng antas ng kalidad, no, ng isang bansa. Kaya tayo nasa third world country. Tingnan nyo po yung mga nasa first world country. Konti po ang mga less educated individuals. No, yung population po ng mga nasa first world country, marami po dyan ang mga literate. Sa mga nasa third world country, sad to say, marami po yung mga katulad nila tatay. No? And kapag ganun po yung populasyon ng isang bansa, the manipulations of those politicians na ang hiniisip ay pagkakapirahan, malaki po ang tiyan. And nakikita po natin ngayon. No? So, ako po ay nananawagan sa lahat ng community na aking nire-reactionan na please, no, share yung content ni Tekram or discontent, no, of mine para po maiparating sa kanilang mga kamag-anak. Kasi yung babae po, no, si Nanay Winnie, ang may kamag-anak na taga Isabela. Doon po ang punta nila. No? Doon po ang punta nila. So, sila po ay naghahanap ng pwedeng tumulong sa kanilang manawagan kasi nananawagan po siya. Ang problema po, hindi niya rin alam yung address. Ang lakas ng loob, no, at pananalig sa Diyos, yun yung naging puhunan nito mag-asawang to. Biruin nyo, 4 na taon niyang anak naglalakad din, no, para lang makapunta ng Isabela. Kasi wala nang kayod si tatay, nawalan siya ng trabaho. Tapos 4 ang anak nila. Si nanay mukhang wala rin trabaho. So, nakapag-decide sila na umuwi ng Isabela. Ang problema, walang
address at wala silang pera. So, maigi na lang nakita sila ni Tekram. And as of now, they are being taken care by Tekram sa Promised Land. Nanduroon po sila, itong isang pamilya na to. At habang hinihintay po na mag-reply or may makakita ng content ni Tekram, ng vlog niya na yan, para ma-reach yung mga kapatid nitong ni Nanay. So that's why I'm making this video and asking to all the community that I'm reacting to please spread this video of Tekram, share this video ni Tekram para po mas mapadali po nating mahanap yung mga kamag-anak ni Nanay Winnie at saka ni Tatay Ron. Dahil nakakaawa po yung mga bata. Hindi po ako naawa sa mag-asawa. Pasensya na po, hindi ako naawa sa mag-asawa. Naiinis ako actually. Dahil dinadamay nila yung anak nila sa paghihirap nila. Diyos. Alam nyo, Nay, Tay, masarap. Oo, masarap yan. Pero sana naman po, inisip ninyo, na nagdadagdag pa kayo ng mga bata sa kahirapang dinadanas nila. Okay? Kung hindi nyo po mapigil, mag-condom naman tayo. Okay? O, tsempuhin mo. Ayun. So, yun po yung panawagan ko sa community ni Daddy Frankie, Pony Alde, at Kalingap, Please, help us spread yung content na yan ni Tekram. Kasi lang po i-share ninyo yan. Panoorin nyo rin. Para po yung algorithm ni Tekram ay tumulong sa paghahanap ng kamag-anak. Malay nyo po, nanonood sa mga community ninyo. Malay nyo po, nanonood sa community ni Daddy Frankie or ni Kalinga. Yung mga kamag-anak, kaibigan nitong si Nanay Winnie. Diba? So, mabibigyan ng information yung mga kapatid na nasa Isabela, especially po yung mga nasa Isabela. Baka po mayroon kayong kakilala or mayroon kayong way na maiparating sa kinauukulan dyan sa Isabela, yung sitwasyon nitong mag-asawa, it will help po, para makahanap sila ng way, makita yung mga kapatid nila, ni Nanay Winnie. Yun po yung pinaka-aim ni Nanay Winnie or ng mag-asawang ito, yung makita yung kanyang dalawang kapatid. So for the details of this video po, na Tekram, puntahan niyo po yung channel niya. Okay? And help share that channel. Sa inyong lahat ng inyong mga Sokmed account, Facebook, YouTube, TikTok, and X, everything, Instagram. So, yun lang po yung aking hiling, and kay Nanay at kay Tatay, bawasan nyo na po, Pakapunga na. Para matigil na yan, mantakin nyo. 1 buwan, 2 buwan, bali magda2 buwan yung baby. Ganyan yung dinadanas. Natutulog sa kalye. Sa ingay, alikabok, usok, ulan. Di po ba? Sana naman po. Doon sa mga may kakilalang ganitong sitwasyon, pagsabihan nyo. Hindi yung porque wala silang pakialam dahil buhay nila. Oo, buhay nila yan. Pero doon nagdadamay kayo ng mga walang kamuwang-muwang sa mundo. Ayan, yung mga batang yan. Anong future meron sila? Di ba? Hindi po sa paghuhusga sa katayuan ng buhay nila nanay tatay na yan. Di ba? So, yun po. Naawa po ako sa mga bata. Hindi sa mag-asawa. Okay, so hanggang dito na lamang po. At always po, issue lang tayo, walang personalan. At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.